Pansinin nyo, ano madalas na pakiramdam ng isang babae na nagloloko ang kanyang asawa? Alam niyo po, pakiramdam niya, failure ang relationship nila, failure ang marriage nila, at the same time, failure siya. Sa ayaw at sa gusto mo, pag ang asawa mo nagloloko, ito yung madalas na mararamdaman mo. Failure ang inyong marriage, failure ang inyong relationship, failure ka mismo. At ito ang masakit. Isa sa mga pinakamasakit na form ng failure, yung nag-fade ka, hindi dahil sa'yo, kundi dahil may gumawa. O dahil sa ginawa ng iba. Totoo po ba? Napakasakit no na nakakaramdam ka ngayon na ikaw ay failure, na failure yung iyong marriage, ang inyong relationship, pero wala kang ginawa. Ang may ginawa, yung asawa mo. Napakasakit noon sa isang tao na bagsak ang emotion mo, bagsak ang isipan mo, bagsak ang moral mo, pero hindi naman ikaw ang may kasalanan, kundi yung asawa mo. Alam niyo po, sa mga babaeng pinagtataksila ng asawa, hindi naman ikaw ang gumawa ng mali, pero ikaw ang pinakamalalim ang tama. Totoo po ba yan? Pinakamalalim yung sakit sa'yo. At pinakamalalim ang lungkot na dalas sa'yo. Ikaw yung pinakasugatan. Ito yung pagkakamali na hindi ikaw ang gumawa, pero ikaw yung pinakasugatan. Totoo ba yan? Sa mga asawang babae, hindi ikaw ang gumawa, pero ikaw yung pinakamatindi ang naging sugat. Ikaw yung pinakamatindi ang tama. So, another thing, for us to be able to treat special yung ating mga asawang babae, try to sacrifice some of your wealth for your wife. Eto, tiyak, gustong-gusto to ng mga babae, ng mga nanay. Sino po naniniwala? Isa sa mga pinakamasakit na pwedeng maranasan ng asawang babae sa kanyang asawa, gawin siyang kawawa pagdating sa usapin ng pera. Totoo po ba yan? Masakit sa isang babae na pinagtataguan ka ng pera ng asawa mo. Sino po aminado? Masakit yun pagka ginagawa ng asawa na pinagtataguan ka ng pera ng asawa mo. And at the same time, tandaan nyo po, sa mga asawang lalaki, hindi lang yung pagtatago ng pera ang masakit sa iyong asawa, maging yung pagbibigay mo sa iba na hindi mo pinaalam sa iyong asawa. Nangyayari ba ito? Madalas, lalo na doon sa mga may mga trabaho, nasa abroad, nagpapadala doon sa kanilang mga, gusto ko pong linawin, walang masama na pagtulong sa iyong magulang, sa iyong mga kapatid, sa mga kamag-anak, pero ang nagiging masama sa punto na yon, pag tinatago mo to sa asawa mo. Pag hindi mo pinaalam sa asawa mo, masakit yon sa isang babae. Masakit yon sa isang asawa. Alam niyo po, isang form yon ng hindi pagtrato ng tama sa asawang babae. Na pinagtataguan mo ng pera, pinagtataguan mo ng pagbibigay sa mga kamag-anak mo. Again, hindi masamang tumulong lalo na sa mga magulang ng mga may asawa ng lalaki. Dapat tumulong tayo, pero huwag itago ang pagtulong sa asawa. Dapat bukas. Bakit mo tinatago? Pinatatanong mo at pinararamdam mo lang sa asawa mo na mardamot ang asawa mo. Totoo po ba? Kasi kung hindi iyon yung pinararamdam mo sa kanya, hindi mo naman itatago sa kanya yun eh. Alam niyo po, napakasakit noon sa isang babae na yung asawa mo pa mismo yung nagpaparamdam sa iyo na madamot ka. Alam niyo po, sa mga asawang lalaki, huwag natin gagawin yon. Sobrang lalim yung iniiwang sugat noon sa mga asawang babae na kinakawawa mo ang asawa mo sa pera, pinagtataguan mo yung asawa mo sa pagbibigay mo doon sa iyong mga kamag-anak. Alam niyo po, pinakamasakit sa isang babae, sa isang asawang babae,
Eto pa, yung may pambigay ang asawang lalaki sa iba, pero walang pambigay sa kanya. Nakapagbigay ka sa lahat, nakapagbigay ka doon sa mga kamag-anak mo, pero hindi mo nabigyan yung asawa mo. What's the point? Una, tandaan nyo po, sa mga asawang lalaki, sa mga magkakaasawa, hindi lahat ng panahon kakailanganin ng asawa mo ang pera mo. Maniwala ka. Time will come, magsisis ang desire ng isang tao sa pera. And time will come, magsisis ang need ng isang tao sa pera. Sa mga asawang lalaki, again, pag ang asawa mo nasa dapit hapon na ng buhay niya, wala nang kinangang pera sa kanya eh. Yung mga uugod-ugod na mga asawang babae, wala nang kinangang pera dyan. Totoo po ba? Wala nang pakialam sa pera yan. Hindi na yan yung focus ng buhay niya. Kaya nga habang malakas pa, habang kaya pang kailangan pa ng asawa mo ang pera mo, buhusan mo na ng pera ang asawa mo. Sino po rito gusto niya? Sa mga asawang babae, sino gusto niya? Ngayon pa lang, buhusan na siya ng pera ng asawa niya. Ibigay na lahat ng kailangan niya. At dapat malinaw naman to sa mga asawang lalaki. Dapat maging malinaw po. Dapat ang priority mo ngayon, yung pamilya mo, yung asawa mo, yung pagtulong sa mga extended family, dapat pangalawa doon sa iyong pamilya ngayon. Dapat malinaw sa atin yon. Alam niyo po, again, pag ang asawa mo papaalis na sa buhay na to, wala nang kinang sa kanya ang pera. For this is a proven truth in life. Darating ka talaga sa punto ng buhay mo, hindi mo nagugustuhin ang kinang ng pera. Hindi mo nagugustuhin pa yung maraming pera. Hindi mo nakakailanganin pa ang maraming pera sa buhay. Kaya nga, again, habang kailangan pa ng asawa mo ang pera mo, ibigay mo na. Huwag mo nang ipagkait. Paranas mo na yung kasaganaan, lalo na't kaya mo namang ibigay. Ikalawa, hindi lahat ng panahon may enjoy ng asawa mo ang pera mo eh. Tandaan nyo po sa mga asawang lalaki, hindi lahat ng panahon may enjoy ng asawa mo ang pera mo. Pag dumating na yung point na marami na siyang bawal kainin, kahit na yung pinakamahal na restaurant, kahit dalhin mo siya doon, hindi na niya may enjoy yan. Tandaan nyo po, pag dumating na yung point na hindi na siya halos makalakad, kahit saan mo siya gustong dalhin, hindi na niya may enjoy yan. Kaya ngayon pa lang, dalhin mo na siya. Gusto niya sa Singapore, dalhin mo na sa Singapore. Gusto niya sa Baguio, may pera ka naman, dalhin mo sa Baguio, yung asawa mo. Gusto niya sa Tagaytay, dalhin mo yung asawa mo. Pag uugod-ugod na yan, di na niya may enjoy ang Baguio. Di na niya may enjoy ang Tagaytay, ang Singapore, o ang ibang bansa pa. Ngayon pa lang, na kaya niyang ma-enjoy ang pera mo, hayaan mo nang ma-enjoy ng asawa mo yung pera mo. Kasi nga, tandaan niyo po, sa lahat ng mga asawang lalaki, habang kaya pa niyang i-enjoy ang pera mo, itodo mo nabigay para at the end of the day, wala kang regrets. Habang kaya pang ma-enjoy ng asawa mo pera mo, itodo mo nabigay para wala kang gugustuhing balikang panahon na sana pinasagana mo at hindi mo pinagkaitan ng asawa mo. Kaya nga sa mga, kasi nga ang pinakamasayang panahon na pwede mong balikan, yung naparamdam mo sa asawa mo na naging espesyal siya sa buhay mo. Sa mga lalaki, napakasarap na balikang panahon sa buhay natin na yung asawa natin na iparamdam natin sa kanila na espesyal sila sa atin. Totoo po ba yun? Ang tanong,